Pero, hanggang ngayon hindi pa din lumalabas si Gutesa. Tingin ko hindi na tingin niyo kayo, tingin niyo lalabas pa 'yan o wala na? Feeling ko wala na 'yan, hindi na lalabas 'yan, hindi na magpapakita 'yan mga kababayan. Paano, yari siya, 'no? May kalalagyan siya, Oh, baka nga kung sino man, mga Poncio Pilato na humimok diyan, na sumama doon sa kung ano-anong mga sasabihin doon sa Senado, baka yan pa yung mga nagpatago diyan. Sabi ni Patrick Joaquin, halata si Marcovitz, noong ini-interview siya, bakit tahimik lang siya? Hindi siya nagdemand na palitawin. Planado ginawa ni Gutesa, itinanim yan bagong-bago sa circle ng mga security. Tsaka ho, mga kababayan, kaya po yung ICI ayaw nilang isa publiko dahil po sa mga ganyan Ano po, naiisip nila, naku baka biglang habang tayo, habang naghihiring tayo, biglang may isasalpak sila, biglang may sasabihin, o eto, sali ka dito, o eto, sumama ka dito. Baka ganun ho, gawin yung mga yan Yun din po yung iniisip ko kung bakit ayaw nilang isa publiko. Saka yung, alam nyo naman, ang mga DDS, mahilig mga mambas yan, mahilig mga magbanta yang mga yan, mga death threat. O, di ba? Hindi nakalusot sa kanila. Yung anak ni Kuya Kim Atienza, ano sabi? Araw-araw nakakatanggap ng death threat sa mga DDS. Biruin mo po yan. So, yun yung iniiwasan ng ICI, no? Na ma-demonize nung mga DDS. Ngayon mga kababayan, eto isisingit ko lang ito. Nakita ko lang mga bossing. No? Litrato ni General Torre kasama po yung mga kakamping. Di ba? Ayun with matching picture-picture pa mga boss Chief Amo sir, Ako wala akong diyan. Wala akong against diyan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan ang napapansin at nakikita natin na nagjo-join force talaga, nagsasanib puwersa ay ang kakamping po at ang mga pula. Tayo, yung tinatawag nilang mga pulahan mga kababayan. Bakit Kasi nga, etong sila Kiko Pangilinan, sila Senador Leila de Lima, sila Trillanes, na-appreciate yung trabaho ng Pangulo. No? At saka siguro mga kababayan, kaya nandyan din si Torre, nagpapasalamat siguro yung mga kakamping. Hoy, ikaw ang nag-oblo. Ikaw ang nagdala doon sa eroplano, papasok ng eroplano kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Siguro sabi ni De Lima, uy, inirest back mo ako Di ba? Uy, inirest back mo ako Ito mga kababayan mga DDS, para sa inyo to. Yung pinapakalat nyo, yung lagi nyong sinasabi na kayo palakas ng palakas, no? Walang patunay yan. Kasinungalingan yung palakas ng palakas ninyo. Biruin nyo yung mga mautog ninyo. Simula 2 years ago. Daming pumunta nun. Bakit paubos ng paubos ng paubos? EDSA, wala nang pumupunta. Di ba? Nagsawa na yung taong bayan sa inyo. Unti-unti nang nare-realize ng mamamayang Pilipino na saglit lang. Puro ganito naman pala itong mga DDS. No? Puro yung mga sinasabi lang pala nitong mga DDS, puro wala namang patunay. Ayoko na nga dito. Nakakatabang na tong si Duterte. Sabi, bangag-bangag si Presidente Marcos, wala namang maipakitang ebidensya. Di ba? Ano ba to? Itong picture na to. Torre, Graces LP. Kung walang korap, walang mahirap. Ay, totoo yan. Walang mahirap, mga kababayan. Baka nga po kung walang korap sa Pilipinas, naku po, pagkaganda-ganda ng ating bayang sinilangan. Bakit Imagine nyo na lang yung sandamukal na mga ghost project. Yung sandamukal na mga substandard project. Inihihingi nila ng overprice yan, di ba? Let's say, sabihin na natin, mga kababayan, na yung mga yun, ginawa ng tama, ginawa ng maayos, hindi overpriced, hindi substandard. Yung mga ghost project tumayo, naku po, malamang sa alamang, unang-una, mabilis ang transportasyon ng Pilipinas.
Oo, 'di ba? Pangalawa, malamang sa alamang, baka daig pa natin ang Japan walang baha. Eh, sandamakmak ho yung ghost project mga bossing eh. Tapos ilan din do'n yung nakita na sinasabing ghost na hindi nangyari. Baka nag-uumapaw po sa ganda ang ating bayan mga bossing kung walang korap sa Pilipinas. Kaso sandamakmak. Ano? Sandamakmak. Bakit 'to? Eh, yung iba talagang ninenegosyo na nila ang pagpupolitiko, eh. Yung iba talagang ipipilit yung sarili. Naku, susugal ako ng ganito kalaking pera, 'no? Manalo lang ako. Bakit? Babawi na lang ako sa mga proyekto. Gano'n. Look, former Philippine National Police PNP Chief General Nicolas Torre III, second from the right, joins a groupie with a member of Liberal Party LP during the political parties kung walang korap, walang mahirap fellowship event in Quezon City on Friday, October 24, 2025. Taking a snapshot, joining them are mamamayan si Kiko Pangilinan, Leila de Lima, si Teddy Bagilat, former Quezon City Province Port District Erin Tanyada, sino pa? Si Butch Abad, si Kiko Pangilinan, Kiko D, ayun, ito yung sumigaw, di ba? Doon sa Senado. Yan. Wala akong nakikitang masama diyan kasi nga talagang ang pula at ang pink nagsasanib puwersa na. Hindi kagaya ng mga DDS. Sabi ni Virgie Badiola, kaya mabagal ang pag-unlad ng Pilipinas dahil sa mga korap na nakaupo sa gobyerno. Mantakin mo ba naman? 'Di ba? Minsan, kagaya sa Marikina. Alam niyo po kaya dinadawit daw sabi ni Congressman Marcy Teodoro, alam niyo naman kung bakit ako dinadawit dito Kasi ako nagsiwalat nung kalokohan sa DPWH tapos na yung proyekto nila dito sa amin tapos pinapapondohan pa. Uulitin pa yung pondo. Di ba? Ako mga bossing, masasabi ko ba lumaki ako? Nagbinata ako diyan sa Marikina, San Roque, Marikina City, no? Sabi ko sa inyo, yung mayor namin na si Marcy dati, wala pang bagyo. No? Wala pang bagyo. Nandun na yan sa ilog ng Marikina. Sa Marikina River Park. Nandiyan na ho yan, di ba? Arlanzon, Lenny, nagmamatsyag na yan. Tsaka talagang sila, ang ginagawa nila is talagang gusto nilang matapos ang problema ng mga Marikenyo sa pagbaha, mga kababayan. No? Lagi ko nakikita, kung taga Marikina kayo, nako, lagi nyo makikita si Marcy Teodoro sa inyong kalsada, mga bossing. Tapos idinadawit siya ngayon. Kung walang Joel Villanueva, sabi ni Ariel, kung walang Joel Villanueva, sobrang ganda na sana ng Bulacan. Ayokong magsalita. No, ikaw may sabi niyan, wala naman daw kakilala mga district engineer si Joel Villanueva. Sabi, di ba, Caralis Carlenga?